But definitely, Frami, malaki ang impact ng pagbabalik ni dating Secretary Bonoan doon sa investigation ng ombudsman. No? Even sa prosecution ng mga kaso na file na, Mm-mm. right? And the reason why I say that is dahil yung mga corruption na nangyari relating to the flood control, flood projects, etc. Lahat yan kasi nagsimula doon sa budget, no? Budget from 2022, 2023, 24, 25, no? Lahat ng mga corruption umiikot doon sa mga budget na yon. So, definitely si Bonoan na dating DPWH secretary ng mga panahon na yon, maraming alam tungkol sa nangyari, either as a witness or as a participant, no? Akusado mismo. The same kay Secretary Pangandaman, no? So, silang dalawa, malaki ang papel nila, ang malaki, impactful ang kanilang presensya doon sa case build-up sa ombudsman, either as witnesses or as conspirators. No? So, the fact na nakauwi na siya at nasa Pilipinas na siya, malaking bagay yon para matupad natin yung talagang hinahangad natin na makulong yung mga dapat makulong at mabawi yung mga perang ninakaw. Yes po. And attorney, sa kanya pong pagbabalik sa siguro dahil rin nga po sa nangyari po kay Cabral, ay marami po kasi nagsasabi po na itong si Cabral ang siya pong gatekeeper sa nasabi po nga flood control mess, na which is nawala po siya, at siguro itong si Bunuan mas marami kung ito ay mag tell it all ang kanya pong nalalaman po, attorney. 100%, Prami, no? Yan ang talagang inaasahan natin, no? Na gaya ng sinabi ko, malaki ang papel niya dun sa pagbuo ng budget, hindi ba? 3 budget din yon. Yes. The same way kay Pangandaman, no? Malaki ang role nila doon. So, marami silang alam. You know, they cannot deny na wala silang alam dun sa mga corruption na nangyari. Ang kailangan na lang natin malaman is kung papayag ba siya maging kasama dun sa makukulong or gaya ng mga iba, nag-apply ng state witness at nag-tell all. Right? So yun ang inaasahan natin na mangyayari dito kay Bonoan at kay Pangandaman, no? Na they will provide all the information sa ombudsman at sa mga prosecutors, and consequently madidetermine kung either kasama ba sila dun sa mga makakasuhan or they will be granted state witness status. Sir, sa pagiging state witness po, na di ba may mga parameters po tayo dyan at may mga ilan po na kung siya po ba ay hindi po yung main accused or siya po ay nakinabang para po doon sa nasay pong iskandalo. So, maari po ba, paano kung lahat na lamang, pati kasi ito pong si binabanggit itong si Bernardo po, Yusek Bernardo, binabanggit 1 billion yata po yung kanya pong isasauli sa gobyerno doon mismo sa nangyari po. So, 1 billion sa isang Yusek, what's more sa mga iba pa ng mga nakakuha ng mga kickbacks or commission sa DPWH project po, attorney. That's correct, no? Tama yung sinasabi mo, Bombo Frami, na hindi naman basta-basta lang magka-qualify to become a state witness. Kaya lang ang sinasabi nga natin, nandyan na sila, they are present, di sila nagtatago, parang si Ko, mas magagawan ng aksyon ng ombudsman at ng mga prosecutors, hawak niyang impormasyon.
Ganon din naman yung balak sana ni Yusek Cabral eh. Or at least yung pagtingin ng Ombudsman at DOJ kay Yusek Cabral, di ba? That she will become either a state witness or part din ng conspiracy, no? So the same way, no? I'm sure titignan ng Ombudsman at ng mga prosecutors, si Bonoan at si Pangandaman, kung ano nga ba talaga yung papel nila. But first, they have to provide the information that they know, that they have. Para malaman nga ng mga ng mga prosecutors kung they will become state witnesses or be part of the accused na makakasuhan sa Sandigan Bayan.